Una sa ating listahan ay ang Manila City Hall. Ito ay matatagpuan sa Padre Burgos Avenue sa Ermita, Manila. Pagdating sa mga kwentong kababalaghan ay madaming daliring nakaturo sa lugar na to. Isa sa pangunahing dahilan nila ay ang hugis ng gusaling ito. Kung titingnan natin ang Manila City Hall mula sa itaas ay mapapansin nating ito ay hugis kabaong. Ayon sa mga kwento ay malakas daw magparamdam ang mga espiritu sa lugar na to, lalong-lalo na pagsapit ng alas 6 ng hapon o 6 p.m. Para sa mga di nakakaalam, ang Manila City Hall ay naitayo noong 1941 ngunit nawasak noong 1945 dahil sa giyera. Muli itong naitayo noong 1946 at mas nakilala ang lugar na to dahil sa napakalaki nitong orasan. Ang tanong, ay posible kayang ang mga espiritu nagpaparamdam sa lugar na to ay ang mga espiritu ng taong namatay dun sa giyera? Pangalawa mga kaibigan ay walang iba kundi ang Malacañang Palace. Ito ay matatagpuan sa JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Ayon sa reports ay pag-alagara raw dito ang espiritu ng mga dating pangulo tulad nila former President Manuel Quezon at Manuel Rojas. May isang kwento pa nga nagsasabing ang former Ilocos Norte Governor na si Amy Marcos, anak ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos, ang nakakita mismo ng multo ni Manuel Quezon sa panahon ng pagkapangulo ng kanyang ama. Noong termino naman ni former President Gloria Macapagal Arroyo, may isang litrato ng lalaking walang ulo ang nakunan sa mismong entrance ng palasyo. Posible kaya na naiwan dito ang espiritu ng ilan sa mga dating pangulo ng Pilipinas?